sa nalalapit na NBA expansion sa 2028 kung saan papasok ang teams na Seattle at Las Vegas. Magkakaroon ng expansion draft at siguradong may mga solid players na posibleng makuha ng expansion team. Narito ang 8 players na pinaka-at risk na ma-expose. Number 8 si Keegan Murray ng Sacramento Kings. May average na 15 points, 5 rebounds per game. Pagdating sa 2028, nasa ika-6 na season na siya. Solid 3-and-D player pero dahil sa mataas na kontrata at posibleng rebuild ng Kings, pwedeng hindi siya i-protect at makuha ng expansion team. Number 7 si Dyson Daniels ng Atlanta Hawks. May average na 12 points, 5 rebounds, 4 assists per game. Around 6 season na siya sa NBA. Elite defender pero inconsistent sa shooting. Kaya kung hindi mag-i-improve, pwedeng ma-expose at makuha ng expansion teams. Number 6 si Jacob Poeltl ng Toronto Raptors. May average na 9 points, 7 rebounds per game. Lagpas 12 season na siya sa NBA. Reliable big man pero hindi star level. Kaya kapag nag-reset ng Raptors, pwede siyang ma-expose at makuha ng expansion teams. Number 5 si Jaren Jackson ng Cleveland Cavaliers. May average na 15 points, 10 rebounds per game. Around 11 season na siya. Malakas sa depensa pero dahil sa salary cap issue at pag-usbong ni Evan Mobley, pwede siyang ma-expose at makuha ng expansion teams. Number 4 si Mikal Bridges ng New York Knicks. May average na 18 points, 4 rebound, 3 assists per game. Around 10 season na siya. Elite wing player pero sa dami ng core ng Knicks, may chance na hindi siya ma-protect at makuha ng expansion teams. Number 3 si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. May average na 27 points, 11 rebounds per game. May 12 season na sa NBA. MVP level talent pero laging injured. Kaya posibleng maging risk at pwedeng ma-expose at makuha ng expansion teams. Number 2, LaMelo Ball ng Charlotte Hornets. May average na 23 points, 6 rebound at 8 assists per game. Around 8 season na sa NBA. Bata at superstar potential pero inconsistent sa team success. Kaya pwede magbago ang direksyon at makuha ng expansion team. At number 1, De'Aaron Fox ng San Antonio Spurs. May average na 25 points at 6 assists per game. Lagpas 11 season na sa NBA. Elite guard pero dahil sa future core ng Spurs kasama sina Wemby at Stephon Castle at Dylan Harper, pwede siyang ma-expose at makuha ng expansion teams. Hindi lang talent ang basihan sa expansion draft, edad, kontrata at direksyon ng team ang magdidesisyon kung sino ang makukuha ng expansion teams at magiging bagong mukha ng liga. Samantala, nagpakita ng agresibong galaw ang Golden State bago ang trade deadline matapos silang subukang kunin si Kawhi mula sa Clippers. Ayon sa reports, gumawa ang Warriors ng determined trade run para kay Kawhi bukod pa sa naunang target na si Giannis. Pero parehong hindi natuloy ang deal. Mas realistic sana ang trade para kay Kawhi kumpara kay Giannis dahil mas mababa ang magiging kapalit. Bukod dito, mas swak din ang playing style niya sa Warriors, lalo na kasama sina Stephen Curry at Draymond Green. Dahil sa shooting at two-way ability niya. Sa kabila nito, walang nangyaring trade pero malinaw na all-in ng Warriors na palakasin ang lineup habang papalapit sa dulo ng career ni Steph. Matapos mabigo kay Giannis, nakuha ng Warriors si Kristaps Porzingis kapalit ni Jonathan Kuminga at naging solid ang epekto nito sa team. Inaasahan din na ire-resign nila si Porzingis. Kung sakaling subukan ulit ng Warriors kunin si Kawhi, posibleng gamitin ang kontrata ni Jimmy Butler para sa trade piece kasama ang draft picks. Kung matutuloy ang ganitong deal, mabubuo ang core ni Curry, Kawhi Green at Porzingis. Isang veteran lineup na malakas sa talento pero may risk sa injury. Sa ngayon, posibleng magharap ang Warriors at Clippers sa play-ins pero mas malaking tanong kung babalik ba ang Warriors sa paghabol kay Kawhi ngayong off-season. Habang ang Clippers ay posibleng mag-rebuild at ang Warriors ay desperadong manalo, malaking posibilidad na subukan nila muli ang trade para kay Kawhi Leonard.